Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir insyaAllah. Tinatalakay pa rin natin yung talambuhay, maikling talambuhay ni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahagi ng pagtalakay natin doon sa Suratul Lail. So insyaAllah, yung pagtalakay doon sa kanyang mga katangian, insyaAllah. Khasaisuhu, mga espesyal na katangian ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na dito siya nga ay nakikilala na kumbaga unique o distinct sa iba pang mga sahaba radhiyallahu anhum. Sinulat ni Asy-Sya'bi rahimahullah, Khassallahu ta'ala Abu Bakr bi arba'i khasal. Si Allah daw ginawa niyang espesyal si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa apat na bagay. Lam yakhus biha ahadan minan nas. At wala siyang binigyan ng apat na katangian na ito sa mga tao. Kumbaga, siya lang ang nag-iisang ganito. Una, samahu as-Siddiq. Walam yusamma ahadan as-Siddiqu gayro. Pinangalanan siya bilang as-Siddiq at walang sino man ang tinawag na as-Siddiq liban pa sa kanya. Kaya nga, yung kung naalala niyo yung pag-uusap ni na Zainul Abidin at saka nung isang Shia. So, nagtatanong itong tao na ito tungkol kay Abu Bakar at ang tanong ni Zainul Abidin, ang tinutukoy mo ba ang as-Siddiq? Kasi nag-iisa lang ang as-Siddiq. Kapag sinabing as-Siddiq, nag-iisa lang siya. Si Abu Bakar as-Siddiq. Sumunod sinabi, wa huwa sahibul gari ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siya yung nag-iisa na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kuweba. Wala siyang ibang kasama doon sa hijrah liban kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sumunod, rafiquhu fil hijrah, yung kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hijrah. Siyempre kasama na rin doon yung sa kuweba, yung kinukwento dito. At panghuli pang-apat, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati wal muslimuna syuhud. Inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-imam sa mga Muslim at ang mga Muslim ay saksi rito. Ang mga Muslim ay saksi rito. Inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-imam kahit naroon siya, kahit buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga lang may sakit siya nung panahon na ito. At yun din iniulat ni Al-Hakim mula kay Al-Musayyib, kana Abu Bakar minan nabiyyi makan al-wazir. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ang kanyang relasyon daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad ng wazir, katulad ng ministro. Fakana yushawiruhu fi jami'i umurihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kumukonsulta kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa lahat ng kanyang mga gagawin. Lahat. Jihad, da'wah. So, kinukonsulta niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So, ganun sila kalapit. Wa kana thanihi fil Islam. At ito na nga yung sinasabi ko nung nakaraan yung aya na siyang thani ithnain. Hindi lang ito doon sa kuweba. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu thani ithnain kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maraming bagay. Kumbaga, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangunguna sa isang bagay, na yun, sa maraming bagay, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pumapangalawa sa kanya. Thanihu fil Islam, pangalawa na nagmuslim. Thaniyuhu filgar, pangalawa sa dalawa. Kumbaga yung isa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalawa
sa kuweba. Thanihu fil arishi yawma Badar. Pangalawa, doon sa labanan sa Badar. Wa thanihu fil kabar. Pangalawa, doon sa libingan. Nilibing sila literally magkatabi. Kung saan inilibing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon din inilibing si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kwarto ni Aisha. At actually si Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, doon din nilibing. Tatlo sila doon na magkakasama. Iba-ibang hukay, pero nandun sila sa isang lugar lang. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu alayhi ahadan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinauna ang sinuman kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hindi niya ginawang pinuno, halimbawa ang sinuman na naroon sa mga pamumunuan si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So laging nasa kalagayan ng pangunguna si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, at ang tanging nangunguna sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na nabanggit, fima waqa'a fi khilafatihi min al-umuril kibar. Mga mahalagang pangyayari sa khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Unang nababanggit, tanfidu Jayshu Usama, sa hukbo ni Usama bin Zaid. Bago pa mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naka-assemble na ito. Kumbaga naghihintay na lang sila ng utos kung kailan sila pupunta sa Jordan, kung saan napatay yung tatay ni Usama, si Zayd bin Haritha. Kumbaga pupunta sila doon para digmain muli ang mga Romano. Kaya nung naging khalifa, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, isa ito sa mga unang niyang ginawa, ang ipadala na ang mga sundalo ni Usama. At dito sa hukbo ni Usama, actually maraming mga mahalagang lesson dito. Si Usama bin Zaid, ilang taon ba siya nito? 17 years old lang siya nito. Pero ipinagpatuloy ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pagiging pinuno niya. Wala siyang binago sa plano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun ka kumbaga katindi yung tiwala ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa pagiging tama ng desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro niya 17 years old, pamumunuan yung sundalo ng mga Muslim, at naiulat pa nga sa ibang ulat, kasama pa nga sa mga sundalo si Omar. Siguro niya sinong pinuno ang hindi mahihiya na pamunuan, pati si Omar. Pero sa kabila nun, tinuloy nila. At si Usama bin Zaid, siya yung nasa hadith yung may napatay sila na nagsyahada. Nagsyahada na yung kalaban, pinatay pa niya. Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit po pinatay? Sinabi niya lang yun kasi takot siya. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyakakta kalba? Binuksan mo ba ang puso niya para makita mo ang nilalaman nito? So pinagalitan pa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nawala yung kumpiyansa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Usama bin Zaid, kasi ang utos na ito ay wahi, bahagi pa rin ng wahi. At actually, ang mga desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang marami doon ay wahi, o kumbaga inutos ni Allah. O kumbaga, maaring hindi ito wahi, pero may gabay ni Allah. May gabay ni Allah. So, isa sa mga pinadala niya yung mga sundalo ni Usama bin Zaid. Tapos isa pa sa mahalagang nangyari doon sa hukbo ni Usama bin Zaid, nangyayari na dito yung yung hurubur ridda. Marami ng mga Arabo ayaw nilang magbayad ng zakah, at dinidigma na sila ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya kumbaga maraming mga tanong yung mga tao, bakit kailangan pang ipadala si Usama bin Zaid sa mga Romano samantalang ang daming kalaban ng mga Arabo? Pero tinuloy pa rin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung hindi natuloy na plano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na totoo nga sa banal na ang pananampalataya ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mas matimbang kaysa sa pananampalataya ng mga tao lahat-lahat. So ganun siya katiwala sa desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinahayo niya yung sundalo ni Usama bin Zaid
At sabi ng mga historian, may magandang kinahinatnan din yung paghayo ng mga sundalo ni Osama bin Zaid. Kasi sa paghayo nila, ang dami nila, marami sila doon sa mga sundalo ni Osama bin Zaid. Nasa ilang libo rin yung mga sundalo na kasama niya. Ang nangyari, sabi ng mga historian, nang nakita di ba, Makkah, tatakbo sila ng papuntang norte, papunta ng Syria, ng Sham. Lahat ng madaanan nilang tribo ng mga Arabo, kumbaga na maaaring ang ilan sa kanila ay merong intensyon na magmurtad o mag-aklas kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, natakot. Kaya nangyari walang masyadong labanan na nangyari doon sa Hurubur Ridda sa norte ng Makkah. Walang nagrebelde doon. Kasi nakita nila kung gaano katindi yung mga sundalo ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa pamumuno ni Usama. Si Usama pa lang yun. Nasan pa yung mga sundalo ni Khalid bin al-Walid? So yun yung iniisip nila. Wala silang tsansa. Kaya mga nakalaban nila, puro papuntang papuntang silangan. Yung Yamama, yung sina Musaylima. Tapos doon na sa may bandang Bahrain, bandang Yemen, doon na nagkaroon ng mga labanan. Mayroong napakagandang resulta nung nangyari na pagpapahayo doon sa hukbo ni Osama bin Zaid. Actually, hindi nila nakalaban yung mga Romano. Nang dumating sila doon, hindi rin nila naabutan yung mga Romano. Katulad doon sa Tabuk, yung gera sa Tabuk, hindi rin nila inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga Romano doon. Ang malalaking mga labanan lang talaga sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Romano, yung Mu'tah, yun na doon namatay si Zayd bin Haritha, si Abdullah bin Rawaha, at si Ja'far, yung kapatid ni Ali. Tapos, yung mga labanan na ni Khalid bin al-Walid. Pero sa panahon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dito nga sa hukbo ni Osama bin Zaid, hindi sila nagkaroon ng labanan. Pangalawa, kitalu ahlir ridda wa mani'i az-zakah. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dinigma niya ang mga nagmurtad at ang mga ayaw magbayad ng zakah. So dito mga ahlur ridda, yung mga nagmurtad, mga tumalikod sa Islam, may dalawang uri. Mga tumalikod sa Islam para sumunod sa isa pang propeta o ibang propeta. Halimbawa yung mga sumunod kina Musaylima. Okay, iba nagmurtad pero hindi naman sila tumanggap na iba pang propeta. Ayaw lang talaga nila mag-Muslim na. Pero pareho silang dinigma, syempre. Yun nga, meron lang distinction. Kasi hindi lahat ng mga Arabo na nagmurtad ay sumunod sa isang propeta. Na katulad ni Musaylima, katulad ni Sajjah, katulad ni Al-Aswad Al-Ansi, at yung iba pang mga nagpakilalang propeta. Sina Musaylima, katulad nga nabanggit ko nung nakaraan, dati silang mga Kristiyano. Ngayon meron nga may mga sabi-sabi noon pa, nung unang panahon. Yung pamilya daw ngayon ng Ali Saud, yung mga hari ng Saudi Arabia, mga Hudyo daw sila. Pero kung sabi ng mga historian, hindi sila mga Hudyo. Kasi mga tao sa Yamama, nung unang panahon, kahit panahon ni Musaylima, mga Kristiyano. Kasi mga Kristiyano yung mga ninuno nila. At irrelevant yun . Kumbaga, may mga tao kasi parang gusto nilang sabihin, tagapagmana raw ng mga Hudyo, yung Ali Saud. Ngayon? Porke Hudyo ba yung ninuno mo, magiging Hudyo ka rin? O porke kalaban ng mga Muslim yung ninuno mo, magiging kalaban ka rin ngayon? Hindi rin. Diba? Si Abu Jahal, diba? Nagkaroon pa siya ng anak na nag-Muslim at naging shahid pa, si Ikrimah. Si Utbah bin Abi Mu'ayt, nagkaroon pa siya ng anak na Muslim. Pasaway nga lang, si Al-Walid, di ba, yung governor ng Kufa na lasinggero, nag-iimam ng lasing. So hindi porke masama yung magulang, magiging masama rin yung anak. Meron ding nagiging mabuting anak. Siyempre, hindi porke mabuti magulang, magiging mabuti na rin yung anak. Meron din masamang anak. Di ba, anak ni Nuh alayhis salam, nalunod, di ba, ayaw sumama sa kanila. At iba't iba pang mga kwento ng mga tao na nagkaroon ng masamang pamilya. So, nilabanan nilang Ahlur Ridda, siyempre, sa kadahilanan na tumalikod sila sa Islam.
Tumalikod sila sa Islam. At dito, hindi ito kumbaga hindi sila dinigma basta-basta lang dahil sa tumalikod sila sa Islam. Ang nangyari kasi noon, isang buong estado na noon ang mga Muslim nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At ang kanilang pagriridda, ang kanilang pagtalikod sa Islam ay nangangahulugan din ng pag-aaklas o rebellion. Pero kung pa isa-isang tao lang magmumurtad, hindi sila tutugisin ng mga Muslim para patawan ng parusang kamatayan. Katulad nga yung di ba, yung hadith tungkol dun sa yung iniluluwa ng lupa yung bangkay niya. Nagmurtad yun Tapos sinisiraan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala raw alam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang dun sa sinusulat niya. So yun, hindi naman yung pinatay ng mga Muslim Namatay lang siya sa sarili niyang kumbaga walang pumapatay sa kanya. Namatay lang siya sa natural na dahilan. So yung hadith, man baddala dinahu faqtulu, sino man ang tumalikod sa Islam o palitan niya ang kanyang relihiyon, ay patawan ninyo ng parusang kamatayan. Hindi rin yun kumbaga basta-bastang ipapatupad. Merong may investigasyon, may pagsisiyasat, o kung worth it ba na siya ay mapatawan ng parusa. Pero yun nga, ang mga murtad na napapatawan ng parusang kamatayan, yung mga nagmumurtad na ang kanilang pagmumurtad ay merong kasamang pinsala sa estado ng mga Muslim. Yung katulad ng ginawa ng mga ito, nagmurtad sila, at the same time nagaklas, nagrebelde sa khalifa. Kaya sila dinigma. Pero kung pa isa-isa lang, walang ganun na kumbaga pupugutan ka ng ulo kapag nagmurtad ka. Hindi ganoon. Marami lang Sara Balabagan, di naman nagkristyano pa yun, di ba? So bukod doon sa murtad din, sa Ahlul Ridda, dinigba rin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung mani uz zakah. Natalakay na natin ito doon sa di ba? Nung sinimulan natin doon sa Fiqhul Muyassar, yung tungkol sa hatol sa ayaw magbayad ng zakah. So yung ayaw magbayad ng zakah dahil sa pagiging maramot, maaring hindi siya nagiging murtad o nagiging kafir. Pero ayaw talaga magbayad ng zakah dahil sa hindi siya naniniwala na wajib ito, yun kafir yun. Pero itong mga kumbaga dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ng mga ayaw magbayad ng zakah, sa parehong sitwasyon nung Ahlur Ridda na dinigma niya. Ang hindi nila pagbabayad ng zakah ay nasa anyo rin ng rebellion laban sa estado. Kaya nagkakaroon ng digmaan. Apektado ang estado, kaya nagkakaroon ng digmaan laban sa mga nagmurtad at laban sa mga ayaw magbayad ng zakah. Ngayon nga, di ba? Natalakay na natin nung nakaraan. Maaring ang ilan sa mga ayaw magbayad ng zakah na dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ayaw nila magbayad ng zakah dahil sa pagiging kuripot. Pero nga sabi ng mga scholar, ang sino mang ayaw ipatupad ang Islam at dinigma ng khalifa at ayaw pa rin nilang ipatupad ang Islam, bandang huli nagiging kafir na talaga sila kasi dinidigma na sila ng khalifa sa isang pangunahing paninindigan sa Islam, tapos ayaw pa rin nilang tumalima. Ibig sabihin, ayaw nila sa Islam. Tinatalikuran nila ang Islam. Diba, may yung isa pang sample na bigay natin, yung mga tao ayaw magadan. Ayaw nila magadan sa nila, sa masjid nila sa Jamaah. Tapos nag-warning na ang khalifa, nadidigmain sila kapag ayaw nila magadan. Pag hindi sila nagadan, maaring mahuhulog na rin sila sa kufur o kawalang pananampalataya. Pero yun nga, maaring didigmain sila sa isang bagay na hindi nila isinasakatuparan. Isang pangunahing turo ng Islam na hindi nila isinasakatuparan. At syempre, kitalo Musaylama al-Kadhab. Ang pagkakapatay kay Musaylama al-Kadhab. Si Musaylama al-Kadhab, ang tunay niyang pangalan, Maslama bin Habib. Maslama, baga parang Maslama, ibig sabihin ligtas. Pero yun nga,
pinaliit yung kanyang pangalan kaya naging Musaylima. At tinawag siyang Al-Kadhab. Buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpakilala ng propeta si Musaylima. At sila nga nung unang panahon ay mga Kristiyano. At si Musaylima, sa kanyang pagbabanal-banalan, hinangad niya rin na siya ang magiging huling propeta. Katulad ng kung paanong hinangad ni Abdullah bin Ubay bin Salul na siya ang magiging hari ng Madina. Kaya matindi yung kanilang paglaban o pag-oppose, pagtaliwas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa panahon ni Musaylima, yun na yung pakikipagdigma nila laban kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So although kasama dun sa Hurubur Ridda ang pagkakapatay kay Musaylima al-Kadhab, nakahiwalay ito na na accomplishment ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi isang hiwalay pa talaga ito na hindi basta-basta o hindi ordinaryong murtad si Musaylima al-Kadhab. Dinigma niya talaga ng matinding pakikidigma ang khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hanggang sa mapatay nga siya ni Wahshi. At yung Yamama, dun yun ngayon malapit sa Riyadh, yung lugar nila, yung Yamama. At nung panahon na nga yung Hurubur Ridda, napansin ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na marami nang namamatay na sahaba. Lalong-lalo na yung mga huffaz, yung mga nakakakabisado ng Quran. Kaya yung sumunod na accomplishment niya, inutos na niya kay Zaid bin Thabit na tipunin ng Quran. Inutos niya kay Zaid bin Thabit na tipunin ang Quran. So sa panahon na ito, bata pa si Zaid bin Thabit nito Siguro mga lang siya, 23 years old, 24, nang inutusan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na tipunin ang Quran. At natipon nga ang Quran, alhamdulillah, sa isang mushaf lang, nang sa gayon ay mapangalagaan ito. At panghuli sa mga malalaking accomplishment ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Bidayatul Futuhat fil Iraq wa Sham. Ito na yung pagsisimula ng mga conquest ng mga jihad sa Iraq at doon sa Sham, doon sa kasalukuyang Syria, Jordan, Palestine at Lebanon. So doon na sa panahon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At ang kanyang chief of staff, nung panahon niya, si Khalid bin al-Walid, ang Saifullah, espada ni Allah radhiyallahu anhu. At yun nga, sabay nilang nilabanan yung mga Romano sa Syria at yung mga Persiano doon sa Iraq. So yung Iraq, although Iraq yung binabanggit dito, bahagi na rin nito yung yung Iran at yung ilang bahagi ng Afghanistan. Kasi nung unang panahon, malaki rin ang sakop ng Persian Empire, ng Faris. Ibig sabihin ganun katindi yung ginawa ng mga sahaba na kung paghahambingin, di ba? Yung nagawa ng mga sahaba. Bihira lang sila mababanggit sa yung mga documentary tungkol sa history tsaka sa mga history books. Lagi nababanggit Alexander the Great, Sparta, Julius Caesar, sila. Pero kung sa accomplishment, hindi papahuli ang mga Muslim sa kanilang mga na-accomplish, alhamdulillah, lalo na nung panahon ni Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu. Kaya nung si Omar na yung khalifa, unang ginawa niya talaga tanggalin sa pwesto si Khalid bin al-Walid. Kasi ayaw din naman niya na, magiging masyado ng kikilalanin ng mga tao bilang bayani si Khalid bin al-Walid. Kaya pinalitan niya si Khalid bin al-Walid, ang pinalit niya si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah, na isa sa mga kauna-unahan na nag-Muslim, alhamdulillah. So ito yung yung mga mahalagang accomplishment ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tutuloy pa natin ito inshallah sa iba pang mga ulat tungkol sa katangian ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero singit na rin pala natin ito, Kunti lang pala ito. Awliyatuhu. Yung mga bagay na siya ang kauna-unahang gumawa.
Una, awwalu man aslama minar rijal. Siyang kauna-unahang lalaki na nagmuslim. Kasi siyempre, kauna-unahang kung tao talaga na nagmuslim, nauna si Khadija. Kasi si Khadija ang unang kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nanggaling siya doon sa Gar Hira. Sumunod, awal man jama' al-Quran, siyang kauna-unahan na nagtipon ng Quran. Yung nga pagkatapos ng Hurubur Ridda. Pangalawa, awal man samal Quran mushafan. Nang natipon na yung Quran na yun, tinawag niya itong mushaf. Siyang kauna-unahang tao na tumawag dito bilang mushaf. Awal man summiya khalifatan, siyang kauna-unahang tinawag na khalifa. Kasi technically siya ay Khalifatu Rasulullah. Khalifatu Rasulillah, ibig sabihin kahalili ng sugo ni Allah. Pero si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa bukod sa pagiging khalifa, tinawag na rin siyang Amirul Mu'minin. Kasi si Omar, technically, Khalifati Rasulillah. Siya yung khalifa ng sugo ni Allah. So haba ng haba, so pinauso nila sa payo ni Abdurrahman bin Auf na tawagin na siya na Amirul Mu'minin. Wa awwalu khalifatin faradalahu ra'iyatihil ata'. So siya yung binigyan ng allowance sa kanyang pagiging khalifa. Kauna-unahan na binigyan ng allowance, yun ngayon na nabanggit ko na ito nung nakaraan. Nakita siya ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na nando sa palengke, nagtitinda. So, bibigyan na siya ng allowance mula sa Baitul Mal nang sa gayon nakatutok na siya sa kanyang trabaho bilang khalifa. At ano nga, yung naalala ko na yung hiniling niyang allowance, napakaliit lang eh. Ang malaki na lang niyang allowance na nahiling kay Omar, bigyan siya ng isang kambing araw-araw para kakatayin, tapos ipapakain sa mga mahihirap at ipapakain sa kung sino man yung bisita nila. Pero nga bandang huli, nung namatay siya, sinuli niya yung lahat. Kung magkano natanggap niyang sweldo, kinuha niya mula sa kanyang yaman at pinabayaran niya doon sa kanyang mga anak. Kasi ayaw niya yung meron siyang pananagutan kay Allah. So, biruin niya yan, siya yung pinakakarapat dapat dito sa sweldo na to, pero sinuli pa niya. Paano pa kaya yung tao na tumatanggap ng kumpletong sweldo, pero kulang-kulang naman ang trabaho. Kaya kahit sa trabaho may pananagutan. May pananagutan. Kaya magiging mahaba talaga ang araw ng paghuhukom. Wag iisipin ng tao na yung mga bagay-bagay doon na lang niya pagbabayaran sa araw ng paghuhukom. Wag na. Dito pa lang sa mundo, linawin na. Dito pa lang magbayad ka na bago ka pasingilin. Si Manong malakas loob eh. Laging lagi may araw ng paghuhukom yung pananalita niya, hindi. Nakakapangilabot. Linawin mo dito sa mundo kung kailangan magparaya ka na. Kaysa naman magsisingilan pa kayo sa araw. Kasi kung magsisingilan kayo, halimbawa ikaw, di ba? Ikaw yung may sisingilin. Maabala ka rin eh. Hindi ka makakapasok sa paraiso hanggat may pending kang kaso. Bawa, ikaw, di ba, yung kaya nakakainis din minsan yung dito. Minsan na-hold up kami sa jeep. Nakapanlaban kami, nabaril pa nga nung katabi kong polis yung yung hold upper eh. Ang kinainisan ko noon, nung hearing sunod-sunod, naabala ako eh. Naabala ako nung hearing, di na ako dumalo. Tapos maya-maya, nung mga ilang buwan, nasalubong ko yung polis. Ano nangyari? Wala, nakapagpiyansa daw yung hold upper. So ganun mangyayari sa araw ng paghukom. Maaring hindi ikaw maaring ikaw yung agrabyado, pero dahil may hearing ka, hindi ka makapasok sa paraiso. Dito pa lang magpatawad ka na. Yun yung yung sahaba na di ba? Yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa papasok sa paraiso. Kasi hindi siya natutulog hanggat hindi niya napapatawad lahat ng tao. O di wala na siya sisingilin, ibig sabihin dire-diretso na siya sa paraiso din, inshallah. Huwag kayong malakas yung loob, sasabihin niyo araw ng paghuhukom. Hindi ba kayo kinikilabutan na sisingilin kita sa araw ng paghuhukom? Kung ako
wag na lang, sa'yo na yan. Para lang inshallah, mabawasan na ako ng alalahanin. Awal man itakada Baitul Mal, so si Abu Bakar daw ang unang nagtaguyod ng Baitul Mal, yung treasury. At awal man lukiba fil Islami, falukaba atik. So siya din ang kauna-unahan sa mga Muslim na tinawag na al-atik, ibig sabihin tagapagpalaya ng mga alipin, na siya naman talagang una niyang ginawa. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.